Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa, isang napakahalagang paalala. Ilang araw na lang, pagkatapos ng eleksyon ng barangay, ay ang ating paggunita sa mga yumao. Makikita ho natin dito sa harap ng altar, sa inyong bandang kanan, pag tiningin kayo, nandyan ang ating maliit na lalagyanan ng mga pamisa para sa mga kaluluwa ng mga yumao natin. At buong buwan ng Nobyembre, inilalaan po natin para sa mga yumao nating mahal sa buhay. Itong mga nagdaang araw at susunod na araw, maririnig natin ang mga pagbasa natin. Unang pagbasa, Ebanghelyo tungkol sa paalala ng Panginoon, humanda kayo. Ihanda ninyo ang inyong sarili sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi natin inaasahan. Hindi natin nalalaman kung kailan, paano darating. At yung pagdating ng Panginoon, huwag niyo sabihin na second coming pa. Bago pa bumalik ang Panginoon, darating na ang kamatayan ng tao. Ito ang ipinaghahandaan din natin. Kaya nga ano ang mahalagang paalala ng ating unang pagbasa? Huwag na kayong magpaalipin sa kasalanan. Huwag nyo nang paghariin ang kasamaan sa katawang mamamatay din. Ito'y napakahalagang paalala. Nasabihin sa atin ng mga kabataan lalo na, enjoy life sapagkat napakaikli ng buhay. Lagi sinasabi yan, lagi pinapaalala yan. Huwag mo nang masyadong pakaintindihin ang mga problema. Maikli lang ang buhay. Tama. Maikli lang ang buhay ng tao. Akala nyo lang napakabilis ng panahon. Tingnan po ninyo, ilang linggo na lang, tapos na ang taon na ito. Maikli lang ang buhay. Pero huwag natin sayangin ang buhay na meron tayo ngayon. Sapagkat ang buhay na meron tayo ngayon ang magsasabi ng pangwalang hanggan natin. Ang buhay sa mundo may hangganan. Pero pagkatapos ng buhay dito sa mundo, yun ang forever natin. Kaya ang ginagawa natin ngayon sa mundong ito ang magdadala sa atin ng pangwalang hanggan natin. Kaya huwag tayo masyadong mag-enjoy sa paggawa natin ng kasinungalingan, sa pandaraya natin, sa pananakit natin. Sapagkat ito ay hanggang dito lang sa mundo. Kaya nga ano ang sabi ng ating Ebanghelyo? Sino daw ang matalino, marunong na tauhan? Ito yung taong hindi niya iniisip, hindi lang siya nag-aabang kung kailan siya mamamatay. Huwag sana dumating ang araw na tayo ay nabuhay o tayo ay namatay nang hindi tayo nabuhay. Ibig sabihin, baliwala sa atin yung ating buhay na ginagawa ngayon. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na binibigay pa ng Panginoon. Hindi man natin alam kung kailan darating ang kamatayan, hindi man natin alam kung paano darating ang kamatayan, isang bagay ang wag na wag nating kalilimutan na araw-araw, tuwing magigising pa tayo kagaya ngayon, ito ay panibagong pagkakataon para ihanda natin ang sarili natin, hindi lang sa kamatayan, kundi sa kaligtasan na hinahanda, inaalok ni Kristo para sa atin. At ang paalalang ito, hindi lang para sa matatanda na. Baka sabihin ng mga bata, ay bata pa ako, matagal pa ako. Are you sure? Kaya ang tanong ni Pedro, Panginoon, ang talinghagang ito, ang paalalang ito, ay para lang ba sa amin o para sa lahat? Sinagot ba ni Kristo? Hindi. Kundi ipinaliwanag ni Kristo sa talinghaga na huwag mo nang isipin
Kung sino ang mas mabait, sino ang mas masama, sino ang mas nangangailangan, sino ang mas matalino, sino ang mas nakakaalam, ang kamatayan ay haharapin ng lahat. Kaya ang babala at paalala ay para sa lahat. Sa pagkapatuloy na minsan natin, mga kapatid, huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay pa sa atin ng Panginoon. Hindi lang para matakot, hindi lang para isipin ang pagdating ng kamatayan, higit sa lahat, upang panghawakan natin ang katotohanan, katuparan ng pangako ni Kristo, na sino man ang susunod sa Kanya, maniniwala sa Kanya, mananatili sa Kanya, ay hindi na mamamatay, bagkus tatanggap ng buhay na walang hanggan.